Today, the world has taken notice. The Philippines has officially become an upper middle income country. Yan ang isa sa pinakamalaking balitang inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos ideklara ng World Bank na umangat na ang Pilipinas sa bagong antas ng ekonomiya. Ngunit makalipas ang 4.5 taon ng administrasyon, ramdam na ba ito ng karaniwang Pilipino? Noong 2025, umabot sa 4.453 trilyong piso ang nakolektang kita ng pamahalaan. Ngunit nagtapos din ang taon na may 1.58 trilyong fiscal deficit ayon sa Bureau of the Treasury. Kasabay nito, patuloy na lumaki ang obligasyon ng bansa kung saan pumalo na sa 18.55 trilyon pesos ang pambansang utang. Mula matapos ang SONA noong nakaraang taon hanggang Hunyo ng 2026, isa sa pinakamalaking hamon ang mataas na presyo ng mga bilihin. Noong Abril, umakyat sa 7.2% ang inflation, ang pinakamataas sa loob ng taon. Kasabay nito, humina rin ang piso laban sa dolyar hanggang 63 pesos and 59 centavos habang naapektuhan ang pandaigdigang ekonomiya ng tensyon sa Middle East at pagtaas ng presyo ng langis. Upang mapigilan ang patuloy na pagtaas ng presyo, itinaas ng Bangko Sentral ang benchmark interest rate sa 4.75%. Ayon kay economist Michael Ricafort, matagal ng target ng Pilipinas ang pag-angat bilang upper middle income country. 39 years, long overdue. Kumbaga parang yung mga bansa, parang tao din. Diba? Naging elementary, nag-high school, nag-college. Parang medyo napatagal siya doon sa isang bago siya nag-graduate. Ngunit malaking bahagi ng pag-angat na ito ay dulot ng pagtaas ng kabuuang kita ng Pilipinas, kabilang ang ambag ng mga overseas Filipino workers at paglago ng kita sa pribadong sektor. Nataon din lamang na bumagal ang economic growth ng ibang bansa dahil sa tensyon sa Middle East at krisis sa langis. Yung World Bank na mismo yung nagsabi na may limitasyon din yan. Kailangan consider yung mga presyo ng bilihin. Kaya maaaring tumaas yung mga incomes ng mga Pilipino, pero paano naman yung inflation? O yung purchasing power. Pangalawa, sige, umangat nga. Gaano ba yung distribution? Sino ba yung mga nakinabang doon sa progress na yon? Sino yung mga naiwanan? Mayroon pa rin mahihirap. Mayroon pa rin yung, of course, yung gap between the rich and the poor. So given na yon, ano naman siya, pero at least umuusad yung bansa. Sa kabila ng pandaigdigang krisis, patuloy namang nagtulak ang administrasyon ng malalaking infrastructure projects. Kabilang dito ang pagpapatuloy ng Metro Manila Subway, MRT-7, North-South Commuter Railway, mga expressway, modernisasyon ng paliparan at pagpapabuti ng mga pangunahing lansangan. Naglaan din ang pamahalaan ng 12.375 bilyong piso para sa emergency relief program sa ilalim ng Uplift, habang nagbigay ng karagdagang 2,000 pisong one-time assistance sa mga benepisyaryo ng 4Ps at Walang Gutom program. Magkakaroon din ng buwanang ayuda para sa low-income workers na miyembro ng SSS mula Hulyo hanggang Disyembre. Sa ilalim ng programang ito, mabibigyan ng agarang tulong ang 7,5 milyong kabahayan o 37,500,000 Pilipino sa buong bansa. Ngunit ayon kay Ricafort, hindi sapat ang magagandang numero lamang upang makahikayat ng mas maraming mamumuhunan. Malaking salik pa rin ang political stability, transparency, at tiwala sa pamahalaan. Anya ang mga issue gaya ng flood control controversy, tensyong politikal, at iba pang usaping may kaugnayan sa pamamahala ay maaaring makabawas sa kumpiyansa ng mga investors. Improving the governance standards is one, no? Le-level up yung governance standards, yun. I-insist lahat yun. No? Yung total, klaro naman yung direksyon, yung priority reform measures na in related to that. Of course, it's really about time na learning from the lessons, yung mga success stories ng mga bansa. Sa lahat ng aspeto, yung related yan sa pagtrabaho at hindi ma-distract sa noise. Paano mapabilis yung mga proyekto? Ang dami nating mga train system na kailangan ayusin, yung mga right-of-way issues. Paano palalo mapabilis yun? No? Yung ease of doing business. Pag naalis mo na yung corruption, mas maraming pondo na available, mas mabilis. Tapos, mas transparent. Sa mata ng World Bank, isa ng upper middle income country ang Pilipinas. May lumalawak na infrastruktura, may mga bagong programa, at may pag-asang mas maraming pamumuhunan ang papasok sa bansa. Ngunit para sa maraming Pilipino, ang tunay na sukatan ng pag-unlad ay hindi lamang ang pagtaas ng kita ng ekonomiya, kundi ang tanong na patuloy na hinahanap ng kasagutan. Ikaw bilang Pilipino, mas gumaan na ba ang buhay mo? Para sa SONA 2026, Austin Gonzaga.